Makitira o bumukod? Yan ang pag-uusapan natin sa buhay bagong mag-asawa. Kung interesado kayo, you got to watch this video. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ako, grabe naman itong paksa na ito. Medyo sensitive to. Pero as a couple talaga, lalo na kung kayo nag-uumpisa, sometimes you are the crossroads of deciding, mas maganda ba na tumira muna tayo sa ating mga magulang para makabuelo po tayo? Ano kaya magiging implication nito? Okay ba? Or baka hindi kami magkasundo? So yan po pag-uusapan po natin, the pros and cons, and then at the same time, how to make it work, and anong dapat nyong gawin. Okay, ready na po tayo! If you want to continue to live with your parents, ano po yung pros? Definitely, wala kang cost, or if not naman, shared expenses lang. So, imagine mo, malaki rin ang masisave mo sa upa. Kunyari, 15,000 a month. Malaki rin yan, 180,000 a year. Number two, meron kang family support just in case. Diba? Lalo na meron kang yaya kung may anak na kayo. May mag-aalaga. Diba? At saka, may peace of mind ka. Diba? Na may kasama na talagang nagmamalakit. At definitely talaga convenient, no? It's more convenient. Pero may cons yan. Okay? Wag lang tayo masyadong excited. Ang cons naman po, syempre, walang privacy. Oo, syempre, ang hirap. Ang hirap. Lalo na kung meron kayong alitan, meron kayong, lalo pinapagalitan nyo yung anak nyo. At syempre, nakikita ni Lola, ni Lolo. At Siyempre, pag pinapalo mo, o let's say, dinisiplina mo, halika. ay yari tayo mo. Yan ang problema. And then, syempre, may mga tinatawag na family dynamics. Like, for example, kumakain, di ba? Pag kukuha ka ng manok, may nakatingin sa'yo, oops, di pa kumukuha sila nanay, tatay. Di ba? Ang hirap, lalo na kung may kapatid ka pang kasama doon. And third, yung hindi mo naiiwasan talaga yung tampuhan. Grabe naman po. Oo. So, in other words, baka makasakit tayo sa kanila or sila naman makasakit po sa atin, di ba? Yun po yung mga cons. And then next naman po, pag tayo naman po ay tumira, nahiwalay. Pros. I'm free. Siyempre naman, independence. So, and then, number two, may privacy po kayo. Pwede kayong magpatintero, di ba? Pwede kayong magtagumpong sa loob ng bahay. Walang sisita. At siyempre naman, magkakaroon kayo ng sarili nyong culture, sarili nyong talagang pamamalakad ng inyong bahay at walang makikialam po. Ano naman cons? Definitely. Tataas po ang inyong financial responsibility, gastos. Di ba? At siyempre naman, kung may kailangan kayong tulong, di ba? Walang tutulong agad. Kung wala kayong helper, di ba? Kanino pagkakatiwalaan ng anak nyo? Yun din mga cons. Kailangan i-consider po natin to. So, ang question, Chinky, ano bang babagay po sa amin? Let's evaluate anong likelihood of success. Kung if you want to continue to live with your parents, okay, number one, kailangan Magkasundo. diba? Magkasundo dapat kayo. Kung di kayo nakakasundo, ay, nako, chances for success, mababa po. And yun nga, ang hirap po talaga kung gusto mo talagang syempre, kakausapin mo na si magulang mo, itong boundaries, hanggang dito lang, diba, limitasyon. Kung okay kayo dyan, diba, nag-usap kayo na mag-asawa nyo, okay, nag-agree kayo, go, by all means. Pero ito naman, anong chances naman na maging successful when you live with your parents? Number one, kailangan mo talaga ng financial security, di ba? Stability. That's number one. And then number two, preparedness na talagang kayong dalawa muna mag-uumpisa. Okay? Kaya pag-uusapan nyo yung budget na talagang kailangan po magkasya. So ultimately, ano pa yung pinaka-best na alternative, Chinky? Okay? Alam mo, kung gusto mo malaman talaga ano yung best na alternative, una, mag-usap kayong dalawang mag-asawa. That's number one. Ngayon, alam nyo na yung pros and cons. Napanood nyo na itong video na ito. Number two, after na mag-weigh kayo, agree. You must really agree. Pag isa hindi nag-agree, chances are deadlock yan. So kung hindi na kayo mag-agree, may deadlock na kayo, huwag kayong mag-away, huwag kayong magtampuhan, I highly recommend talk to person that you look up to and seek a third-party advice para mabigyan kayo ng tamang consultation. And actually, lalo na, ito lang po, don't get emotional when making this decision. I know, especially if you're a housewife, napakahirap talaga makitira. Kasi nga, daming mata nakatingin at emotional ka na, gusto mo na lumabas. Pero bago ka lumabas, please consider mo na your financial situation. Ang pinakamahirap niyan, ganito. Emotional ka, umalis kayo, tapos hindi pa kayo financially ready, financially stressed kayo, nag-aaway kayo, at ayaw ko namang umabot sa punto nasisihin ka pa sa sitwasyon ng asawa mo. And it's not fair. And if ever you, husband, you're watching this video, you agreed na lumabas ka, at wag naman yun nasisihin ng asawa mo. Pero pag sinabi mong hindi ka pa talaga handa
sabihin mo naman sa asawa mo. Kailangan talaga magkaisa po talaga kayo. Sana naman na-enlighten po kayo, no? Na-enlighten po kayo dito. Ano mas maganda, tumira, makitira, or bumukod na? If you like this video, mag-comment naman kayo ang inyong istorya. Gusto naman namin malaman ng istorya. Nakatira ba kayo o nakabukod kayo? Anong advantages and disadvantages? Anong experience nyo? Please type it in the comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.